May mga taong naniniwalang sapat na ang talino para ipagtanggol ang sarili laban sa takot. Pero may mga lugar na hindi natitinag ng katalinuhan. Si Joey, hindi niya tunay na pangalan, ay isang tipikal na 23 anyos na intelektual. Isang matidas ang paniniwala, diretsahang mag-isip, at debotong tagasunod ng pilosopiya ni Nietzsche. Bilang Dean's Lister sa Philosophy at Political Science sa UP Diliman, natural lang na maging mapagmataas siya. Skeptic siya sa lahat ng bagay, maliban sa isang bagay na hindi kailanman papasok sa isipan niya. Mga multo. Isang magulong hapon ng Sabado sa Vinzons Hall, hindi karaniwan. Puno ang student center ng mga estudyante mula sa iba't ibang koledyo. Mga nakaupo sa sahig, may hawak na libro, nakatsinelas, nakapunit na jeans. Hindi makapag-concentrate si Joey sa binabasa niyang aklat ni Engels. May kamit sana siyang kaibigan, si Raul. Ngunit mahigit 1 oras na ang lumipas, wala pa rin ito. Nakakapagtaka, kahit napakaraming tao, wala siyang kilala ni isa. Iritado at bored, nagpasya siyang umakyat sa 2nd palapag, kung saan mas tahimik. Ang bulong-bulong. Tahimik niya sa itaas, perpekto para magbasa. Makalipas ang ilang minuto, abala na uli siya sa libro nang maramdaman niya ang lamig ng pader sa likod niya. Inilabas niya ang jacket sa bag, nang bigla niyang marinig ito. Isang malalim, mahinang bulong mula sa lalaking comfort room. Parang hingal ng isang babae. Mahina, pilit, halos nagmamakaawa. Imposible, bulong niya sa sarili. Baka may naglalambingan lang. Ilang sandali pa, may lumabas sa comfort room. Si Raul. May kasama ka ba sa loob? Tanong ni Joey. Parang may narinig akong boses ng babae. Umiling si Raul. Ako lang pare, sana nga si Rachel na lang. Napatawa si Joe. May mga taong naniniwalang sapat na ang talino para ipagtanggol ang sarili laban sa takot. Pero may mga lugar na hindi natitinag ng katalinuhan. Si Joey, hindi niya tunay na pangalan, ay isang tipikal na 23 anyos na intelektual. Isang matidas ang paniniwala, diretsahang mag-isip, at debotong tagasunod ng pilosopiya ni Nietzsche. Bilang Dean's Lister sa Philosophy at Political Science sa UP Diliman, natural lang na maging mapagmataas siya. Skeptic siya sa lahat ng bagay, maliban sa isang bagay na hindi kailanman papasok sa isipan niya. Mga multo. Isang magulong hapon ng Sabado sa Vinzons Hall, hindi karaniwan. Puno ang student center ng mga estudyante mula sa iba't ibang koledyo. Mga nakaupo sa sahig, may hawak na libro, nakatsinelas, nakapunit na jeans. Hindi makapag-concentrate si Joey sa binabasa niyang aklat ni Engels. May kamit sana siyang kaibigan, si Raul. Ngunit mahigit 1 oras na ang lumipas, wala pa rin ito. Nakakapagtaka, kahit napakaraming tao, wala siyang kilala ni isa. Iritado at bored, nagpasya siyang umakyat sa 2nd palapag, kung saan mas tahimik. Ang bulong-bulong. Tahimik niya sa itaas, perpekto para magbasa. Makalipas ang ilang minuto, abala na uli siya sa libro nang maramdaman niya ang lamig ng pader sa likod niya. Inilabas niya ang jacket sa bag, nang bigla niyang marinig ito. Isang malalim, mahinang bulong mula sa lalaking comfort room. Parang hingal ng isang babae. Mahina, pilit, halos nagmamakaawa. Imposible, bulong niya sa sarili. Baka may naglalambingan lang. Ilang sandali pa, may lumabas sa comfort room. Si Raul.
May kasama ka ba sa loob? Tanong ni Joey. Parang may narinig akong boses ng babae. Umiling si Raul. Ako lang pare. Sana nga si Rachel na lang. Napatawa si Joey. Pero nagbiro si Raul. Alam mo bang may kwento tungkol sa Vinzons? May babaeng nagpakamatay daw sa CR. Baka siya yun. Hinahanap ka. Nainis si Joey. Lokohin mo lola mong panot. Sabay tawa. Ako muna sa CR. Hindi sinabi ni Joey kay Raul na may LBM siya noon. Pumasok siya sa isang cubicle. Habang nakaupo, bigla niyang nararamdaman na parang may humahalos sa ulo niya. Dahan-dahan, paulit-ulit. Kasabay nito, may malamig na dumadaloy sa batok niya. Tag-init noon. Hindi niya agad tiningala. Ayaw niyang makipa kung ano man iyon. Pero nanaig ang kuryosidad. Pagtingala niya, isang babae ang nakabitin sa kisame. Nakalabas ang mga mata. Halos pumutok sa laki. Maputla ang mukha. Ang leeg, higpit na higpit sa lubid. At ang humahalos sa ulo niya, ang talampakan ng babaeng nakabitin. Marahang sumasayad habang umiindayog ang katawan. Naniggas si Joey. Hindi siya makasigaw. Hindi makagalaw. Pagkatapos, unti-unting lumingon ang mukha ng babae sa kanya. Diretsyong tumitig ang mga mata. Parang humihingi ng tulong. Hindi na niya inintay pa. Hinila niya ang pantalon. Hindi man lang naisara ang zipper. At tumakbo palabas ng comfort room. Maputla at naninginig. Ilang minuto siyang hindi makapagsalita. Simula noon, hindi na siya muling gumamit ng comfort room na iyon. At higit sa lahat, hindi na siya muling nagtawanan kapag may nagkwento tungkol sa multo. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat!